Ma'am, thank you sa mga lecture. Super naiintindihan ko 'pag ikaw ang nagtuturo. Sana huwag kang magsawa, ma'am. Sobrang malaking tulong sa aming mga lecture mo. Hi teachers, hi future office. Kumusta? Kamusta? Okay, bago ako mag-drill, gusto ko lang may i-share sa inyo. Okay, first of all, thank you so much po sa pag-appreciate niyo po sa akin, sa mga ginagawa ko pong video, lecture. Mga ganito po, ilang beses ko na rin nasabi na sobrang nakaka-motivate po. Kasi minsan, aminin ko po, dahil hindi ko na rin siya laging binabasa, hindi ko na rin lagi ginagawa, lalo na nung nabisi na ako sa pagtuturo, nung nagsa na po ako. Siyempre yung mga pinag-aaralan ko na po, yung lesson plan, yung mga ituturo ko 'no, and magdadalawang taon na rin nung napasa ko yung board exam. So feeling ko parang unti-unti hindi na sila nagiging fresh sa akin kung hindi ko sila pag-aaralan. I mean babasahin. Pero kapag nakita ko naman, gustong-gusto ko pa siyang i-explain lalo na Prof. Ed. Yun nga, ta's nakikita gusto ko talaga mag-try mag-live. Gusto ko rin gawin sa YouTube, ang tagal ko nang gustong gawin, pero nahihiya talaga ako. Tapos ngayon nakikita ko sabi ko, marami nang gumagawa ng let review, tapos ang gagaling talaga. Isip ko parang hindi ko na kailangan gumawa kasi marami nang gumagawa. Tapos alam niyo ba, may nagtanong sa'kin, sabi daw, sa isang let review center, sabi niya, bakit hindi ko daw i-try mag-apply, ba't di daw ako magpasa sa or mag-email. Alam niyo, gustong-gusto ko no'n, na-excite ako 'no, pero nauuna rin yung hiya ko tsaka takot, what if magkamali ako, gano'n, nahihiya pa rin ako. Kasi sa totoo lang, dito lang ako madaldal kapag walang ibang tao, harap ko, camera, ganyan. Yun, SKL. Kaya namo-motivate ako kapag nakakabasa ako ng mga ganitong comment niyo po. Kasi yun, kukunin ko yung mga reviewer ko, babasahin ko ng konti para makapag-explain ng konti. And here's another topic that you should know before taking the board exam. So, isa ito sa mga natatanong sa board exam, huwag niyong palampasin. Aminin niyo, isa to sa mga tanong na nakakalito. Sabi niya, blank clothing are advised to be worn during summer. What is your answer? A, lose, B, loss, C, lose, D, loss. Parang hawig-hawig lahat sila, di ba? Okay, what is your answer? Kung tamang sagot mo, papasa ka na. Okay, let's have ratio bago ko ibigay ang tamang sagot. Okay, when we say lose, mawala sa Tagalog. Okay, so, and the definition is to fail to retain something, to be deprived of, or to be defeated. Ang example niya ay, I always lose my teeth. Ibig sabihin yung nawawala niya lagi. Ayun yung ibig sabihin ng lose. Mawala, nawawala. And ano naman ibig sabihin ng loss? Lost. Okay, ibig sabihin naman nito, nawala. Ito yung past tense and past participle ng lose. Okay po? So, describing something that has been misplaced or no longer in possession. Ito na yung nawala talaga. Wala sa kamay niya ngayon, nawawala talaga. So, example nito, she lost her phone yesterday. So, nawala yung phone niya kahapon. Yun yung ibig sabihin ng lost. Letter C, pag sinabi naman nating loose, maluwag. The definition is not tight or secure, free from confinement. So yung example naman nito, my shirt is too loose. Letter D, loss. Ibig sabihin naman nito, pagkawala. Okay, ang definition is the awkward state of losing something or the state of being deprived of something valuable. Valuable. Okay, the example is he felt a great sense of loss after his pet passed away. Okay, naintindihan nyo ba ano yung pagkakaiba ng mga ito? So, balik tayo ulit dito. Pag sinabi nating lose, ito yung mawala. Pag sinabi naman nating lost, nawala. Pag sinabi naman nating lose, maluwag. And pag sinabi naman nating loss, is yung pagkawala. Okay, what is your answer? Kung ang sagot mo ay letter C, lose, you are correct.